may not agree on certain rulings, but I agree with your ruling kung meron pong cry for liberality in the application of the rules, whether we're going to say ano ba ang applicable sa burden of proof, ano applicable sa rules of pleading. Let us also make clear kung anong proposal natin. But for the record, I want the prosecution to be able to present in the manner that is comfortable to them, in a manner that they can best present to the Filipino people kung ano ang akusasyon, ano ang ebidensya. In the same manner, I want the defense to be able to use all of its rights and to protect the rights of the CJ in protecting his rights and in be able to present their defense. But if we suppress anything here, Your Honor, just to wrap up. I hate to interject. Will you kindly... Yes, actually, I was on my last sentence, Your Honor. Yeah. In the end, pag na-suppress po natin yung ebidensya dito, bayan ang talo. Bakit po? Sa criminal case po, meron double jeopardy. Dito po, kung technicality na sinasabi ng Constitution at American authorities na hindi dapat, all they have to do is file this again next year. And we'll go through it again. So kung ma-convict o ma-acquit, dapat on the merits, with all evidence being presented here. So that's my appeal, Mr. Presiding Officer. Kaya nga po ang sinabi ko sa inyo, repeatedly, ako ay hindi hukom. Hindi ako ang hukom dito sa kaso na ito. Ako lamang ang inasasan sa ilalim ng saligang batas na maging presiding officer sa mga ganitong gawain. Ngayon, sabihin ninyo sa akin bilang mga hukom at bumubuo ng Senado kung gaano ako magiging liberal para susundin ko po ang kagustuhan ninyo. Pero hanggang ngayon po wala pang nakakapagsabi kung gaano kaliberal ang gusto ninyong mangyari dito sa ating paglilitis. Kaya pasyahan po ninyo yan. Kung gusto naman ninyo, bawat objection ay ipapasa ko sa inyo ang desisyon at pagbobotohan natin. Pwede naman sa akin yun. Mas magaan sa akin yun. Alam po ninyo, ako ay isang ordinaryong manananggol. Meron naman akong mga hinawakan na mga kaso. Matagal po ako sa husgado. At itong reglamento ng ebidensya na ginagamit natin ay lahat ng mga huwes na hinarapan ko at panay magagaling na mga huwes po ay palaging ang sinasabi nila, ito ang mga reglamento upang suriin ang kaso at matuklasan ang katotohanan. Kung papalitan po natin yan, nasa sa inyo yan. Ako po ay open at susunod sa utos ng kagalang-galang kataas-taasang hukom ng ating impeachment system. Pero hanggang hindi ninyo sinasabi sa akin kung gaano ako magiging flexible o liberal, wala ako po ibang pagbabatayan upang gumawa ng isang desisyon habang nandito ako at nakikinig sa inyo kung hindi yung mga reglamento na ginamit ko nung ako ay manananggol. At hindi naman sa kayabangan po, siguro hindi nyo mabibilang ang mga kaso na hinawakan ko bilang prosecutor at defense. Dito sa bansa na ito, nasa record po natin yan. Senator Pangilinan. Thank you, Mr. President. Mr. President, if I may just suggest to both counsels of the prosecution and defense, because as correctly pointed out earlier by Senator Judge Miriam, Defensor Santiago, the rules of court provide for construction which should be liberal. And therefore, if there are issues regarding the strictness of the proceedings, then let whether the defense or the counsel for prosecution
invoke Rule 6 of the Rules of Court and request for a ruling from the chair regarding whether or not precisely there is a too strict interpretation of a particular issue before us, Mr. President. So it will be a case-to-case basis. Ang sinasabi ko lang po, alalahanin natin na itong paglilitis na ito ay hindi ito lamang ang mangyayari sa ating bansa. Kaya ako ginagawa ito para sa ganun ay mayroong magiging tularan ng mga susunod na hahawak ng kapangyarihan dito. Para sa ganun ay may direksyon at order ang ating sistema. Kaya ginagawa ko po yung kaya kong magagawa upang malinis at transparent itong ginagawa natin para ang ating taong bayan ay magkaroon ng paniniwala na tayo ay talagang marangal, makatwiran, makatarungan at tapat ng mga hukom na inutusan ng ating mga taong bayan sa kanilang konstitusyon upang magbigay ng hatol ng hustisya sa sino man na nasasakdal sa atin. Kaya kung ano man ang gusto ninyong sistema na gagawin natin, sabihin ninyo sa akin at susunod po ako. Mabilisan lang po, Ginoong Tagapangulo. Simple lang po, kung palagay po nilang kung depensa man o prosecution, kung palagay po nila sa isang usapin o sa isang bagay na pinipresenta ay masyadong stricto, sobrang stricto po tayo o ang presiding officer, i-invoke po nila ang Article 6 ng Rules of Court na kung saan ay nararapat na maging liberal o maging mas maluwag ang ating pag-unawa o pagtanggap ng mga ebidensya. I-argue po nila o depensahan po nila ang kanilang posisyon kung bakit po ito ay masyadong stricto at dapat maging maluwag. At tayo po makikinig at hihilingin po natin na mag-rule ang chair at doon po, case-to-case po ang mangyayari po sa aking palagay. Ako po ay, kung natatandaan ninyo, tinutulungan ko pa nga yung prosecution upang mapalabas nila yung gusto nilang palabasin. Baka ako magduda yung depensa na ako'y kasama sa prosecution dahil nga sa kagustuhan ko na matapos itong paglilitis sa madaling panahon. Pero kung ayaw niyo yun, ako po ay magro-rolling lang at you can reverse me. As I said, you are the court. You can reverse my rulings and say so that and I will accept. And I'll tell you when there was a problem regarding so that the people will know. When there was a problem regarding the subpoena requiring the appearance here of the respondent, his wife and his entire family, I told you the matter was very simple. In spite of our discussions, there were too many opinions. I said it's simple. I made the ruling. A senator, member of the court, raised a question and put it into a form of objection. We'll put it into a vote. And that if I will be reversed, I'm willing to issue the subpoena because you are the court. I'll obey you. But tell me how I will have to act. Mr. President. Mr. President, Senator Villar wishes to be Senator Villar has the floor. Mr. President, nais ko lamang po sabihin yung aking nasa sa loob dahil ako po tahimik na tahimik dito na ako natutuwa. In fact, ako po ay nagmamalaki na bilang isang miyembro ng Senado sa nangyayari ngayon. Ako ay nagmamalaki po sa pinakikita ng ating Pangulo. Hindi po dahil nagsalita kayo at kayo aming Pangulo, yun ang gusto ko sabihin kanina. Subalit, bilang isang veterano rin sa impeachment,
hindi po natin talaga mapapaligaya lahat ng tao, lahat ng panig. Yung prosecution, siyempre, gusto bilisan at maluwag. Yun namang defense, siyempre, talagang kailangan pangalagaan nila ang karapatan din naman sapagkat Chief Justice din naman po ang ating nililitis ngayon. Ako po, sa pakikinig ko itong isang linggo, masaya po ako. Dahil din ko yung arguments magkabilang panig, wala akong nakikitang kamalian tinatanong ko sa labas, kumusta ang performance ng inyong presiding officer. Sabi ko, alam nyo, may mga pagkakataon na hindi ako sumang-ayon sa ating Pangulo na Senado. Subalit, I have never been as proud as now to be a member of the Senate. And yan ay ulit-ulitin ko. Ako nagmamalaki. Magandang handling po natin. Hindi natin mapapaligaya lahat. Siyempre, yung mga laban kay Chief Justice Corona, gusto bukas na mag-decide tayo. Hinamang sa kanyang panig, gusto naman mapag-usapang mabuti. Sa akin palagay kami po, Pangulo, ay may tiwala po sa inyo. Huwag tayo po sa aking mga kasamaan, huwag tayo maghanap ng perpektong sistema. Mahirap po itong ating ginagampanan ngayon at sa karanasan ko po, itong ginagawa natin ngayon ay pag-uusapan sa mga darating na panahon, sisisihin po tayo, pupurihin po tayo. Pero sa konti pong naranasan ko, maganda po ang takbo natin. At ako po humahanga sa inyong paghawak, humahanga din ako sa prosecution at sa depensa. Yun lamang po, mahirap po, magkamali na dahil may narinig po tayo, biglang babaguhin natin ang ating takbo. Isang linggo pa lamang po nakakalipas. Huwag po natin kakalimutan yun. Isang linggo pa lang, masyado po mabilis para magkaroon po tayo ng opinion, one way or the other, dito po sa paglilitis na ito. Salamat. Mr. President. Bilang presiding officer po ninyo, gusto kong sabihin sa inyo ngayon, hapon na ito, na ako po ay wala akong kinikilala, kinikilingan dito sa kasong ito. Wala akong kinikilala na amo at pagsilbihan kung hindi ang taong bayan at ang ating bansa. At hindi po ako magiging kasangkapan ng maski sino man. At ako po ay hindi gagawa ng pasya na hindi makatarungan. Hindi po ako papayag na gagamitin itong hukuman na ito kung ako ang nagpe-preside na magkakaroon tayo na hindi makatarungan, makatwiran na sistema at tutol o paghuhusga dito sa kaso na ito. Kaya yan lang po ang gusto ko ipaabot sa inyo. Kung sakasakali na hindi ninyo matanggap yung aking pamamalakad sa ating paglilitis nitong kaso na ito, ako po ay open ako na ako ay ibibigay ko itong aking upuan sa sino man na gustong pumalit sa akin. So ordered. Mr. President. Ginoong tagapangulo, nakabinbin pa po ang katanungan tungkol doon sa pagsasubmit ng prosecution ng kanilang memorandum at ang usapan ay bukas